Hello, good evening. Welcome back sa Kasangga sa Safety at Kalusugan ni Joel B. Tigihanon. Aral tayo ngayon. Ang ating pinapag-aralan actually ay COSH. Construction, Occupational, Safety, Health. So ito ay sa mga civil engineering, inaaral ito. This is 40 hours training, no? Ngayon, may mga tanong kasi, what to take, Bosch ba or COSH? Ay, kung ikaw ay engineer, siyempre, automatic po yan. Dapat sa COSH ka. Okay, COSH, ibig sabihin construction, occupational, safety, health. So, ang ating papag-aralan, ituloy lang natin yung mga previous video natin. This is just a continuation. Safety and health at work in the Philippines. So, very crucial, ang safety and works in the Philippines ay ito nga, occupational accidents and diseases cause human suffering and loss. Totoo naman, di ba? Their economic cost is high with some, ayan o, ito ay datos, no? 2 million workers dying each year from work-related accidents and diseases, and the figure is on the increase in spite of efforts to make inroads. No? Biruin mo, sabi rito, 2.2 million Filipino workers in a medium and large enterprises enjoy effective occupational safety and health protection and services. 38.2 million do not benefit from acceptable working conditions. So ito po yung datos na to. Datos po ito, hindi po ito hula-hula lang. Ay nanggaling po ito sa National Statistics Authority, no? So ito ay mga datos na kinalap at isinyer para mapakinabangan po natin. Okay, so yan po ay napakahalaga na ating malaman upang atin pong magamit ito sa ating pag-aaral. So ngayon, dito tayo sa next na slide. Mayroon tayong occupational injuries and diseases noong 2017. Ito po ay galing sa Integrated Survey on Labor and Employment. Okay? ESLE. Ang reference number po nito ay 2019-214 release. Date Friday, December 13, 2017. So dito sa datos na to, sa right side dito, total cases by industry, ang pinakamataas po na accident ay manufacturing, 49.7% total case by industry. Ang sumunod itong retail and trade, 11.4%. Then services, 7.2%. Other industries is 31.7%. So, ang figure, itong figure 1 na to, occupational accidents and cases of occupational injuries in establishments employing 20 or more workers, Philippines, 2015 and 2017. Biruin mo yan. Itong kulay na to, occupational accidents
Okay, occupational accident. Itong kulay na to, cases of occupational injuries. So, 2017, sorry, dito tayo, 2015, medyo malaki yung occupational accidents. Siyempre, malaki din yung cases of occupational injuries. Kasi ang accident ay magbubunga ng injuries, di ba? So, ito yung accident. Ito yung number ng injuries, 2015. So, kung ihambing natin, 2 years after that, 2017, ito yung datos. Okay, yung kanyang occupational accidents ay from 44,739, bumaba ng halos 38%. So, halos, kung titingnan mo lang itong 3 digits na to, halos bumaba ng 4,000. Okay, siyempre, ganun din tong ganun din yung injuries. So, ang ibig sabihin nito, ay naging mayroong pamamaraan na ginawa upang bumaba itong mga cases nito. Ang source po diyan ay Philippine Statistics Authority, 2017-2018, Integrated Survey on the Labor and Employment. So, ito po ay napakahalaga, no? Malaman na napakarami pong mga total cases of accident sa mga industriya. So, parang alam lang natin ay mga ilan-ilang mga report sa TV, pero hindi natin alam na percentage-wise, napakarami po palang halos 50% ng mga cases ay nasa manufacturing. Di ba? Samantala ang manufacturing, aral na yung mga methodology, aral na rin yung may mga trainings na rin yan, yung mga machines, how to handle, properly maintained, pero ayan po ang datos. Okay, yun lang po. Sana ay makatulong at nakatulong. Please do like the video po kung nakatulong and do share at subscribe na rin po kayo. Thank you very much. God bless.